Takas sa Batas, Kanole Horror Story. Merong tatlong magkakaibigan sa isang liblib na baryo ang palaging pinalalayas ng kanilang mga magulang dahil sa mga sabi-sabing sila ang salarin sa pagkawala ng mga manok, palay at marami pang iba. Si Ryan ang pinakapayat sa kanila. Si Jake naman ang pinakamataba, habang si Anod ang pinakamatanda sa kanila. Sa tuwing hapon, nagkikita-kita ang tatlong magkakaibigan upang tanawin ang lumulubog na araw. Sinasabayan pa nila ng pagpo-food trip at kung minsan ay mga nag-iinuman pa. Mga pare, hirap ng buhay, no? Ay talaga, sinabi mo pa. Buti ka pa nga Ryan eh. Kumain ka na kaninang tanghali. Samantalang ako, hanggang ngayon, wala pa rin laman ng sikmura ko. Bakit Jake? Wala ba kayong pagkain sa inyo? Wala eh. Nanghihiram pa lang ng bigas si nanay at si tatay. Hanggang ngayon, hindi pa umuwi. Gugutom na ako. Ganun ba? Kami naman, kaya lang kami nakakain kasi si tatay nakadiskarte kay Ninong. Gugutom na ako. Ano ba naman kayo? Jake, kay laki-laki mo na? Umiiyak ka pa? Paano ba naman Anod? Hindi pa ako kumakain. Gutom na ako. Paano ba namang di ka magugutom? Laki-laki ng bodega mo eh. Siguro tad-tad ng alaga yan sa loob, ha Jake? Oo na, Ryan. Basta nagugutom ako. Bakit hindi tayo dumiskarte ng pwede natin kainin? Di ba? Ryan? Jake? Maghanap tayo ng makakain. Total, yung mga bintang naman nila sa atin merong katotohanan. Ayaw lang talaga nating magpahuli at umamin. Nang dahil sa sinabi ni Anod, lumakad na naman silang tatlo. Ang pinuntirya nila, yung merong manukan sa parte ng kabukiran. Nanggagapang ang tatlong binata sa pilapil na malapad habang tinatanaw yung kubo na inakala nila'y walang tao. Madilim kasi at walang kailaw-ilaw. Shhh! Dahan-dahan lang sa paggapang. Jake! Oo na! Dalian mo dyan, Anod! Nagugutom na ako! Nagtagumpay naman ang tatlong magkakaibigan at nakadakma sila ng dalawang inahin. Dinala nila ito sa kanilang tambayan at dito ay kanilang inihaw. Sa wakas, makakakain din ako. Tignan mo itong si Jake. Talagang pagkain lang ang kasiyahan mo, no? Bakit? Ikaw ba? Pag hindi ka kumain, masaya ka? Oh, bakit di ka makakibo dyan, Ryan? Oo na, sige na. Dalian na natin. Tiyak na kapag nalaman ng may-ari ng manukan na yon, yung ginawa natin, magrereklamo yan sa barangay. Pero ang malas lang niya, Jake, Ryan, hindi niya alam kung sino bang tumira sa manok niya. Kinabukasan, ang may-ari ng manok ay nagrereklamo sa barangay dahil nanakawan daw siya ng dalawang inahin. Siyempre, walang nakakita, walang ebidensya. Ngayon, sino ang irereklamo niya? Isang gabi, tinangka ng tatlong magkakaibigan na looban ang isang tindahan sa kanilang baryo. Nagkataon na ang matandang nag-iisang tindera sa tindahan ay alerto. Dahan-dahan. Jake, huwag kang humawak sa akin. Dalian mo na dyan, Anod. Alak na ako. Akmang sisirain na ng magkakaibigan ang harang na tolda
nang biglang may pumalo sa likod nun, kaya't tinamaan si Anod dahil siya ang nasa harapan. Mabilisan silang nagtatatakbo pero alerto ang mga tanod kaya't nahuli ang tatlong magnanakaw na magkakaibigan. Lagot na. Huli na tayo. Ikinulong ang tatlo sa presinto pero kinabukasan ay nakalabas din dahil inurong ang kaso. Pasalamat kayong tatlong bata kayo at mga kakilala ko ang inyong mga magulang. Sila lang naman ang nagmakaawa sa akin para patawarin kayo sa ginawa nyo sa akin. Kilalaki ng mga katawan nyo. Bakit hindi kayo magbalat ng buto? Lola, patawad na ho. Hindi na ho mauulit. Pinatawad ko na kayo. Kaya lang, ang hindi maganda, bakit pati ako itong matanda na ay ayaw niyong palampasin sa mga kawalang hiyan niyong mga kabataan kayo? Lola, hindi na po talaga maulit. Sige na, magsigsilayas na kayo sa harapan ko. Pag-uwi ng tatlong bata, nakatikim sila ng palo mula sa kanilang mga magulang. Kinahaponan, muli silang nagkita-kita sa kanilang tambayan hanggang sa hindi sinasadyang pagkakataon, si alias Ninong ay napadaan sa kanilang tambayan. May bitbit itong kahoy, tapos merong isang mahabang isda na kulay puti ang bitbit nung matanda. Teka, si Ninong yun di ba, Jake? Anod? Oo nga no, tara. Tulungan natin, mukhang nabibigatan. Ninong! Mga bata, kayo pala. Ang bigat ng dala ko. Ninong, ibaba niyo muna at kami nang bahalang magbitbit niyan. Ano bang ginagawa niyo rito? Ninong, ito talaga tambayan namin. Kaya pala hindi na kayo dumadalaw sa bahay. Siya nga pala, nabalitaan ko ang nangyari. Kinulong daw kayo sa presinto. Oo Ninong. Wala tawag ng sikmura. Anod, ikaw ang pinakamatanda sa inyong tatlo. Dapat ikaw ang kauna-unahan na nagpapakita ng magandang halimbawa. Ano ka ba naman, bata? Mag-isip ka nga ng tama. Ninong, lahat naman ho tayo nagkakamali. Lahat naman tayo nakakaramdam ng gutom, di ba? Tama ka roon, Jake. Pero hindi naman porket nagugutom tayo ay gagawa na tayo ng masama. Maraming paraan para tayo makakain. Ninong, mahalaga pa ba sa taong nagugutom? Kung saan nanggaling yung kinain niya? Kung masama ba o sa mabuti, Ninong? Isa ka pa, Jake. Porket mataba ka, wala ka ng sinisino. Ninong naman Sige, baka mamaya meron pa kayong gawing masama rito. Sumama na lang kayo sa bahay at tamang-tama meron akong nahuli na isang malaking isdang puti. Doon na tayo maghapunan. Talaga ho, Ninong? Oo, Jake. At ikaw din, Ryan. Huwag ka nang umuwi, ha? Anod? Sige po, Ninong. Sige ho, Ninong. Sasama ho kami sa inyo. Nang sumama ang tatlong binata sa bahay ni alias Ninong, dito ay pinag-igib sila ng tubig, pinagsaing at pinagluto ng ulam. Habang si alias Ninong pumasok sa loob ng kwarto habang ito'y merong binubulong. Anod, ano bang ginagawa doon ni Ninong? Ewan ko. Parang may binubulong. Meron yata siyang kausap sa loob. Jake, silipin mo nga. Ayoko nga. Ba't ako sisilip dun?
Kayo na lang kaya May takot ang tatlong binata dahil alam nila sa kanilang sarili na si alias Ninong ay merong kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Makalipas ang kalahating oras, lumabas na si alias Ninong sa kanyang kwarto. Pawis na pawis ito habang nakasukbit sa kanyang leeg ang kanyang mga tangan-tangan. Ninong, ang dami ho niyan Sa inyo ho ba lahat yan? Siya nga naman, Ninong. Dami naman yan para saan ho ba yan? Ninong, baka naman ho pwedeng makaparte dyan. Baka sakaling nandyan ho yung swerte namin sa buhay. Jake! Matabang bata. Ryan! Payat na bata. Anod, ikaw ang pinakamatanda. Alam nyo ba, kaya ako nga kayo pinapunta rito Sinadya kong makita nyo ang aking mga tangan. Alam nyo ba, na kayong tatlo ang plano kong pagkalooban nito. Dahil sa ako'y matanda na at kailangan ko nang magretiro. Kayong tatlo ngayon ang bibigyan ko ng mana. Pero ito ang tandaan nyo. Kapag isa rito ang napunta sa inyo, kailangan nyong alagaan. Kailangan maging responsable kayong tao sa pagpapakain ng dasal. Dasal? Yung dasal na naririnig ho ba namin sa simbahan? Anod, merong halo. May Latin. Latin? Hindi ho ba nakakatakot yung ganun? Hindi. At hindi ko naman kayo tuturuan ng masama. Basta ang akin lang, kapag meron na kayo nito, makakatulong ito para sa inyong pamumuhay. Aba, Ninong, mukhang maganda yata yan Alin ho ba dyan ang akin? Kahit ano dyan, Ryan. Piliin mo. Sige, ituro mo. Eto na lang po, yung pinakamaliit para hindi mabigat sa leeg. Sige, Ryan, kunin mo. Ngayong nasa iyo na yan, pwede kang magkaroon ng pambihirang kunat ng balat. Kunat? Hindi ko ho kayo maintindihan Kunat na kung sakaling ikaw ay masasabit sa bakod na merong tulis, hindi ka basta masusugatan. Ninong, parang sa mga patalim ho ba? Di ako basta masusugatan, Ninong? Oo, Ryan. Tama ka. Ayos pala to Ryan, maaasahan ko bang magagamit mo yan sa kabutihan? Oo naman, Ninong. Bakit naman po hindi? Ikaw naman, Jake. Huwag kang tumingin sa kusina. Mamaya pa maluluto ang isda. Mamili ka rito. Ano ang gusto mo? Ninong, ito na lang pong pinakamalaki. Ang ganda nito, Ninong Kumikinang pa. Hoy Jake, hindi kumikinang ang batong yan. Ano ka ba? Ano ka ba naman, Anod? Ay ano? Ibig sabihin nun, Jake, yung napili mo ay gusto ka rin. Sige na, kunin mo. Salamat ho rito, Ninong Ninong, ano ho bang mga kaya nitong gawin? Kaparehas lang yan ng kinuha ni Ryan. Kahit ho ba mataba ko, hindi ako basta mapapagod sa takbuhan. Oo naman, alagaan mo lang mainam ha, Jake? Sige po, Ninong. Anod, ikaw ang pinakahuli. Ninong, pwede ho bang yung nasa itaas? Alin? Ito? Oo, sana Parang mas kursunada ko yan. Sige, kunin mo. Para saan ho ba to? Katulad lang din ng sa kanila, pero meron niyang isang kayang gawin na hindi nagagawa ng nakuha ng dalawa habang ikay nakatungtong sa lupa.
hindi ka basta mamamatay kung simpleng baril lang ang gagamitin sa'yo. Talaga ho, Ninong? Oo, sige, isuot mo at mamaya ibibigay ko na sa inyo ang karampatang dasal sa mga napili niyong mga gamit. Mga bata, aasahan ko kayo na ang mga gamit na yan ay hindi nyo gagamitin sa kawalang hiyaan. Apo, Ninong. Oo, Ninong. Salamat ho. Ninong, makakaasa po kayo na hindi namin to gagamitin kung saan. Kung ganon, hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa inyong tatlo. Sige na, tignan nyo ang niluluto at kumain na tayo bago man lang tayo maghiwa-hiwalay. Habang kumakain ang tatlong bata, pinagmamasdan sila ni alias Ninong. Ninong, bakit ho? May problema ho ba? Siya nga naman ho, Ninong. Di kayo kumakain eh. Pinapanood nyo lang kami. May problema ho ba? Ninong naman eh. May mali ba sa amin, Ninong? Sabihin nyo na po. Wala mga bata, wala. Alam nyo eh, natutuwa lang ako sa inyo. Hindi ako makapaniwala na sa tinagal-tagal kong naghahanap ng pagpapasahan, kayong tatlo lang pala ng mga loko-loko ang karapat-dapat. Sige na, kumain na kayo. Pagkatapos noon, muli na namang pinagalitan ang tatlong kabataan ng kanilang mga magulang. Na kesyo, pare-parehas daw silang walang silbi, walang trabaho at walang makain. Nang dahil doon, nagdesisyon si Anod na umalis sa kanilang tagong baryo. Sigurado ka ba, Anod? Saan naman tayo pupunta? Kaya nga, Nod. Dun ba sa pupuntahan natin eh? Marami bang pagkain dun? Hindi ko rin sigurado. Pero, kung magtatagal tayo rito, anong mangyayari sa buhay natin? Tignan mo, Jake. Puro ka pagkain, pero namamayat ka pa rin. Ikaw naman, Ryan, mukhang alanganin kang lumayo. Huwag nating kakalimutan na merong ibinigay sa atin si Ninong. Naniniwala ako na sa pagtahak natin sa ibang lugar, doon natin makikita yung swerteng nag-aantay sa atin. Ano pa inaantay nyo? Kunin nyo na ang mga gamit nyo. Umalis na tayo rito. Total, wala namang buhay dito eh. Tsaka isa pa, hindi ba kayo naririndi sa mga sigaw sa inyo ng nanay at tatay nyo? Anod? Kung ako lang tatanungin, sawang-sawa na ako sa boses ng nanay at ng tatay. Ako din. Lagi akong kinukurot ni nanay sa tiyan. Paano di ka kukurutin? Sa tiyan pa, gustong lumiit ng nanay mo yung tiyan mo. Lakas-lakas mo kasing kumain. Sige. Kukunin ko na yung gamit ko. Jake, aantayin kita ha? Oo. Halika na, Ryan! Makalipas ang isang oras ay nakatakas din ang dalawang binata, kaya't nagtungo sila kung saan ang kanilang meet-up place. Sa pag-alis natin dito, baunin natin yung mga naging experience natin sa buhay. Ituring natin silang magandang halimbawa. At nang sa ganon, pagpunta natin sa ibang lugar, meron tayong paghuhugutan ng lakas. Jake, oo, sige, basta pangako yan ha. Anod, hindi tayo maghiwa-hiwalay. Oo naman, Jake, pangako yan. At ikaw naman, Ryan. Pasensya ka na, Anod. Medyo malayo kasi iniisip ko eh. Uy, bakit naman? Bago kasi ako tumakas, narinig ko ang tatay, ubo ng ubo. Umaatake na naman yung sakit niya. Kung ganun pala, Ryan, kailangan na naman ng gamot ng tatay mo. Jake, nag-aalangan nga ako umalis eh. Bakit?
Kung nandito lang ba tayo, meron ka bang magagawa para sa panggamot ng tatay mo? Wala naman, di ba? Sakit ka nga lang ng ulo ng tatay at nanay mo eh. Pero Jake, parang ayoko silang iwan ng gano'n ng sitwasyon. Ryan, makinig ka sa akin. Makinig ka. Katulad ng sinabi ni Jake, sakit ka lang ng ulo ng magulang mo. Ngayong pag-alis natin dito, asahan mo pagbalik natin, meron tayong maiuuwing pera para matuwa naman ang mga magulang natin. Diba? Sige na nga Anod. Tara na. Huwag na tayong magtagal dito at masyadong gumagabi. Di pa naman natin alam kung saan tayo pupunta, di ba? Sa pag-alis ng tatlong magkakaibigan sa kanilang baryo, bitbit nila ang pag-asang makakahanap sila ng swerte sa buhay. Nang makarating sila sa ibang bayan, inabot na sila ng 12:00 ng madaling araw. Napadaan sila sa isang lugar na napakatahimik. Sa tapat nun, merong mga sasakyan at sa kabila ay merong ilaw-ilaw na parabang isang malaking grocery store na nakasarado. Magpahinga muna tayo, Jake. Ryan. Oo, Anod. Pagod na ako. Nirarayuma yata ako. Paano kang di rarayumahin, Jake? Kain ka ng kain eh. Nagulat na lamang ang tatlong magkakaibigan nang biglang may pumutok sa tabi nila. Akala nila kung ano, merong ilang mga kalalakihan ang lumalabas sa nakababa na roll-up. At isa pa, meron ding pumutok pero sa kabila naman ng mga sasakyan. Mga pulis pala yun na nag-aabang sa mga lalaking magnanakaw sa loob ng grocery store. Walang kikilos ng masama! Mga pulis kami! Sumuko kayo ng mapayapa kung gusto niyong mabuhay! Anong nangyayari? Jake! Anod! Madadamay tayo rito! Dahil sa nanglaban ang mga kalalakihan sa mga pulis, pinutukan sila ng mga ito. Nagtakbuhan ang tatlong magkakaibigan, kaya't tinugis sila ng mga pulis. Inakala kasi ng mga ito na damay sila sa pagnanakaw. Yung mga lalaking lumabas sa roll-up, lahat sila ay nagsigsikamatayan, habang ang tatlo ay tinutugis ng mga pulis. Sabay-sabay silang tumalon sa napakataas na tulay, pero hindi pa rin sila ligtas doon dahil pinauulanan sila ng bala. Huwag na kayong magtago sa ilalim ng tubig. Aabutan din namin kayo, mga magnanakaw. At kapag nangyari yon, pasensyahan tayo. Anod, anong gagawin natin? Huwag ka maingay. Huwag mo masyadong isilip yung ulo mo. Lumubog ka mamaya, baka matanaw tayo ng ilaw. Ano ka ba? Huwag kang maingay, Jake. Anod! Hinahabol tayo ng mga pulis. Huwag kang nga maingay dyan. Muntik na silang makita dahil ginagamitan sila ng malakas na ilaw. Nagpatianod na lang noon ang tatlong magkakaibigan para hindi sila makita ng mga pulis. Akala ko ba swerte? Anod! Nabasalan tayo ng malas, Anod. Jake, panimula pa lang ito ng bagong buhay. Di naman siguro tayo namukaan ng mga yun. Malaya pa rin tayo. Makakahanap tayo ng maayos na trabaho. Ano ka ba? Patay ako naiyak sa iyo eh. Nakatikim noon ng sapok si Jake mula sa malapad na kamay ni Ryan. Dahilan kung bakit dito pa lang siya nanahimik. Kahit na ganon ang nangyari sa kanila sa unang tapak nila sa bayan na yon, hindi nawalan ng pag-asa si Anod na maghanap ng mas maayos na pamumuhay. Basta ang mga damit natin,
Ibilad muna natin sa araw, Anod, bago tayo umalis. O sige. Habang sila'y nagbibilad ng mga gamit, heto namang si Ryan ay walang tigil sa pagsisid. Nakakita raw kasi siya ng isang malaking pawikan na pwede nilang kainin. Jake! Anod! Oh, laki! Ang laki dun ah. Pawikan yun. Tara, ihawin natin. Madali nilang iniluto yung napakalaking pawikan. Nang dahil doon, nagkaroon ng laman ang kanilang sikmura. Habang sila'y kumakain, napag-usapan nila ang nangyari kagabi. Sa pagkakaalam kasi noon ni Jake, ay meron siyang tama. Ano? Bakit di ka namatay? Jake, kung meron kang tama. Hindi ko rin alam eh. Hindi ba nga ako yung katabi ng mga lalaking naglabasan dun sa roll-up? Alam ko talaga, Anod. Ryan, tinamaan ako kagabi ng bala ng pulis eh. Eto, may pantal pa nga dito sa braso ko. Oo nga no. Pero, di ka namatay. Parang gusto mong mamatay ah. Di naman, nakapagtataka. Di ba, Nod? Kaya nga, siguro, ito na yung epekto na ibinigay sa atin ni Ninong. Oh, ang ibig sabihin ay, huwag niyong kakalimutan yung sinabi ni Ninong. Kapag suot-suot natin to, hindi tayo basta masusugatan. Diba? Oo nga no. Natawa na lang noon si Jake dahil buhay pa siya kahit siya'y tinamaan ng bala. Pagkatapos noon, sininip na nila ang kanilang mga gamit at umalis na sa ilog. Anod, ano nang gagawin natin? Bilad na bilad tayo sa araw. Saan tayo hahanap ng trabaho? Huwag ka mag-alala. May makikita rin tayong nakapaskil dyan na hiring. Anong hiring? Hiring, yung tumatanggap ng mga aplikante. Siguro naman kayong dalawa, hindi kayo maarte sa trabaho. Kahit mag-gasoline boy eh. O kaya naman boy. O kahit na amboy, basta merong boy, basta merong trabaho. Pasukin natin, makakain lang tayo. Tandaan nyo, bitbit natin ang pag-asang makapag-uuwi tayo ng malaking pera sa mga pamilya natin. Sige, yun lang pala eh. Nang mapatapat sila sa isang malaking bahay na sa palagay nila'y mas matanda pa sa kanila, nakakita sila ng sulat. Wanted houseboy ang nakalagay. O ito. Ito na ang swerte. Ako tatawag. Tao po! Tao po! Anod, wala yatang tao. Meron yan. Sa laki ba naman ng bahay na yun eh. Talagang hindi tayo basta maririnig. Magtiyaga lang tayo para lumabas yung tao. Tao po! Muntik nang mawalan ng pag-asa ang tatlong magkakaibigan. Buti na lang, nung akmang aalis na sila, merong isang matandang lalaki ang sumisigaw. Saan kayo pupunta? Ano yan? May sumisigaw yata. Dali! Itulak niyo ang gate! Nakabukas pala ang gate na yon at hindi nakakandado sa loob. Kayo ho ba yung tumatawag po sa amin? Tatang, kanina pa pala kayo dyan eh. Bakit di nyo man lang kami pinagbuksan? Tatang, baka ho merong pagkain dyan. Gutom na ho ako eh. Ikaw naman Jake, wala ka ng ibang inisip kung di puro pagkain. Tatang, napansin ho namin sa labas yung nakasulat na kailangan niyo raw ng mga boy. Kaming tatlo. Pwede po kami.
Kahit anong trabaho rito sa malawak na bakuran nyo, gagawin ho namin. Parang awan nyo na po. Tanggapin nyo na po kami. Galing po kami sa ibang dimensyon ho. Kamagulo, sa ibang probinsya ho. Tamang-tama. Yung 5 boy ko rito ay nagsigsiuwian na. Halika kayo. Pumasok kayo. Ikaw pare, panira ka pare, may dimensyon ka pang sinasabi. Di ko maalala yung probinsya eh. Kaya dimensyon ang pumasok sa isip ko. Sorry naman. Tara, dalian nyo. Tinatawag tayo doon ni Tatang. Baka may pagkain doon. Kahit sobra hirap ang dinanas ng tatlo, maswerte pa rin sila dahil natanggap sila sa trabaho. Mga bata, ito ang magiging trabaho nyo. Ikaw lalaking mataba. Dito ka sa loob ng bahay ko. Yehey! Hey! Maraming pagkain dito, Tatang. Marami talaga. At ikaw naman, anong pangalan mo lalaking payat? Ryan po. Dito ka sa likod, ha? Wawalisin mo lahat ng kalat dito. At yung mga aso ko, paliliguan mo. Siya nga pala, huwag mong gagalitin ng alaga ko. Nangangain niya ng tao. Kaya kang ngalutin yan. Ha? Totoo yon. Tatang, ako ho. San po ako? Ikaw naman, Dito ka sa harap. Magiging gwardya kita dito. At syempre, wala ka lang din namang gagawin. Magwawalis-walis ka rito. Mayat maya kasi hulog ng mga dahon ng mangga. Sige ho, Tatang. Dahil sa kusina na-assign noon si Jake, wala siyang ginawa kung hindi maglinis, magluto at kumain. Naging si Jake ang naging tagapagluto nilang 4. Pang-4 siya sa pakakainin niya sa kanyang luto. Oh, kumain na kayo. Ano ba yung niluto mo? Inihaw na manok. Masarap yan. Ba, ang bango na ito ah. Teka, tatawagin ko lang si Anod. Anod, hoy! Kumain na tayo! Sige, susunod na ako. Si Tatang, Nandun sa taas hindi pa bumababa. siya nga pala. Ipapaalala ko lang sa inyong dalawa. Yung mga pangarap natin kahit na ganito lang ang buhay natin dito, kahit mga houseboy lang tayo, kailangan maging tapat tayo. Hindi natin pwedeng samantalahin yung kabaitan ng matanda. Oo naman, saan pa tayo makakakita ng ganito karaming pagkain kung aalis pa tayo dito, di ba? Kaya kailangan maging mabait tayo dito. Ikaw, Ryan, natitiyak kong tataba ka rito. Sana nga. Para pag uwi natin, medyo nagkaroon naman ako ng laman. Mga bata. Ano? Bakit nag-iipon-ipon kayo dyan? Tatang, nakaluto na ho kasi kami. Kain na po tayo, Tatang. Ganun ba? Sige. Siya nga pala. Mamaya'y darating yung mga tao ko Aalis ako. Kayo lang ang magiging tao dito, ha? Sige ho, Tatang. Makalipas ang 3 oras, dumating yung mga sinasabi niyang tao niya. Mga pulis pala ang mga yun. Nakasakay ito sa patrol car at sinundo ang Tatang. Naku, may pulis. Lagot tayo ngayon. Huwag kang magpapahalata. Teka, parang namumukaan ko yung isa ngayon. Yung lalaking mataba. Shh, tumahimik kayong dalawa. Hindi naman siguro nila iisipin na isa tayo sa pinagbabaril nila, diba? Tenyente, bakit ngayon lang kayo? Mahuhuli na ako sa plano. Pasensya na ho kayo, senyor. Medyo atrasado yung oras namin at marami kaming ginagawang operasyon. Tara na! Teka, senyor. Parang nabago yata mga tao mo rito. Bago lang sila rito.
Yung mga boy ko, aba, sabay-sabay na naglayasan. Hindi ho ba kayo ninakawan? Hindi naman. Etong tatlong to, mukhang mahirap pagkatiwalaan. Huwag ka mag-alala. Kung gagawa man sila ng masama, tenyente, nariyang ka naman, di hulihin mo sila. At kayong tatlo, uhusayan nyo pagtatrabaho dito sa amo namin. Uhusayan nyo. Bibigyan kayo niya ng bonus kapag Pasko. Hindi makakibo ang tatlong binata at halos hindi rin sila makatingin dahil baka mamukaan sila ng matabang pulis. Pag-alis ng mga ito, dito pa lamang nakahinga ng maluwag ang tatlong binata. Kala ko katapusan na natin. Anod, bakit di tayo umalis dito? Ano? Aalis tayo dito, Ryan? Ayoko nga. Dami-daming pagkain dito eh. Ang iniisip ko kasi, Jake, baka mamukaan tayo. Huhulihin tayo nung pulis na mataba na yun. Hindi. Hindi tayo aalis dito. Tsaka isa pa, Kahit na mamukaan niya tayo, alam naman natin sa mga sarili natin na wala tayong kinalaman sa nangyaring nakawan doon sa grocery store na yun. di ba? Nandyan si Tatang. Alam kong malaki tiwala niya sa atin. Kung sakaling mamukaan niya tayo, iyak na aarborin niya tayo kay Tenyente. Basta ako, ayokong umalis dito. Maraming pagkain dito. Sa buong buhay ko, ngayon pa lang ako nakakita ng ganong kasasarap na pagkain. Umiral na naman yung katakawan mo, Jake. Totoo naman yun, Ryan. Ang sasarap ng mga pagkain kaya dito. Basta hindi tayo alis dito, Jake, Ryan. Wala tayong ginawang masama, okay? Okay, sige. Isang araw bago dumating ang kanilang amo, nakapaglinis na sila sa bakuran, napaliguan na rin ang malalaking aso at nakapagluto na si Jake. Paano po, senyor? Hindi na ho kami magtatagal. Tenyente, kung gusto nyo'y dito muna kayo kumain. Ganun ba? Wala pa yatang pagkain dito eh. Paglulutuin ko si Ryan. Ay, si Ryan pala yung sa likod. Si Jake. Jake! Jake! Ano po yun, Tatang? Magluto ka ng pagkain. Sarapan mo. Oo, Tatang. Ano ho bang gusto nilang pagkain? Tenyente, anong gusto mo? Kahit ano. Basta yung pinakamasarap na luto mo. Sige po, sir. Tila ba nagustuhan ng tenyente ang luto ni Jake? Dahilan kung bakit nagawa siyang purihin nito at binigyan pa siya ng tip. Meron akong tip kay Tenyente. Mabait naman pala si Tenyente. Hoy, pengin naman kami dyan. Hati-hati tayo dyan. Sa akin lang to binigay. Jake, tumingin ka nga sa akin. Alam mo ba? Dahil sa sinasabi mo, parang pinatutunayan mo sa aming dalawa ni Ryan. Nasakim ka sa pera na hindi mo kami tinuturing na kaibigan. Kaibigan ko kayo. Anod. Ryan. Ganun naman pala eh. Bakit di mo kami partihan? 500 yan ah. Hati-hati tayo dyan. Oo na. Ayun ka na naman. Iiyak ka na naman. Sinisigawan ako ni Ryan eh. Hatiin mo na lang kasi. O sige ganito. Sa'yo yung 200. Amin yung 300. Di nalugi pa ako. Mas malaki pa yung inyo. Isipin mo naman kasing maigi. Nag-iisa ka. Sa'yo yung 200. Yung 300. Para sa amin. Di mas malaki pa yung sa'yo. Ha? Oo nga no. Ito talaga. Akala mo palaging ginugulangan ng ginugulangan. Hoy mga bata! Boss, Tatang, Bakit ho? ano ba ito? Alin ho? Dalihan nyo! Gulat na gulat ang tatlong magkakaibigan dahil akala nila kung ano yung sinasabi ng matandang Tatang. Meron lang palang ipapabasa sa kanila sa dyaryo. Hindi ko kasi mabase. Ano ba ito?
Anod, ikaw nang magbasa. Tatang, ang sabi ho rito, nagkaengkwentro yung mga pulis at mga holdapper sa isang malaking grocery store. Medyo matagal na ho ito. Wag na natin itong basahin. Alam nila sa kanilang mga sarili, nakasama sila sa dyaryo na ibinabalita, kaya't iniiba na lang ng usapan ni Anod. Anod, kinabahan ako dun ah. Ako din. Muntik na tayo dun. Dahil sa hindi naman nahalata ng amo na kasama sila sa binabalita, tuloy pa rin ang buhay. Napakasarap ng naging buhay ng tatlong magkakaibigan sa loob ng isang malaking lumang bahay. Lahat ng gusto nilang kainin ay kanilang nakakain. Lahat din ng gusto nilang gawin ay nagagawa nila. Katulad na lang ng pagpapractice sa pagmamaneho at nakakapag-basketball pa sila sa loob dahil malawak ang bakuran. Akala ng tatlo, purong kaginawahan, pero hindi rin pala lahat. Dahil isang araw, sabay-sabay silang nag-leave at nagtungo sila sa mall dahil meron na silang sweldo. Bibili ako ng cellphone. Cellphone? Marunong ka ba dun? Naman, ano lang ba naman pindot-pindutin tong mga to? Ikaw, Jake. Ako? Magpapadala ako kay nanay at kay tatay. Ikaw din. Padalan mo rin yung tatay mo, di ba? Umuubo-ubo. Ha? Oo nga pala no. Papadala ako sa amin. Ikaw? Ako? Wala akong bibilin. Habang nagtitingin ng paninda ang tatlong magkakaibigan, meron palang pulis sa tabi nila at namukaan si Jake. Dahil nga ito yung pulis na katabi ni Jake, kaya siya tinamaan ng bala sa braso pero hindi siya tinalaban. Sandali lang. Parang namumukaan kita. Ako? Bakit ho? Wala ho akong ginagawang masama sa inyo. Tama. Namumukaan nga kita. Halika. Sandali ho. Napansin noon ni Jake na ito nga yung pulis na nakabaril sa kanya. Nagtakbuhan ang tatlong binata. Madalian silang sumakay sa tricycle. Hindi tuloy nila nabili yung mga plano nila. Pagdating sa bahay ng matanda, madalian silang nagsumbong. May humahabol daw sa kanila. Tatang! Tatang! Bakit? Anong nangyari sa inyong tatlo? Tatang, meron hong humahabol sa amin eh. Sino? Maya-maya pa, yung humahabol sa kanila ay pumasok na sa gate. Sino ka? Pulis ho. Pulis? Saan ka naka-assign? Bakit hindi kita kilala? Yung tatlong lalaking yan, suspect ho sa holdapan. Ano? Paano nangyari yon? Nandirito lang sila. Kailan nangyari ang holdapan? Mamang pulis, wala ho kaming ginagawang masama. Mga matitinong tao ho kami. Dahil sa ayaw magpaniwala sa kanila ng pulis, pinipilit silang arestuhin nun. Pero ang kanilang amo, pilit itong inaayos. Nagawa pa tuloy tawagan si Tenyente sa telepono. Makalipas ang 5 oras, dumarating na si Tenyente. Sumaludo ang pulis na humuhuli sa kanila at ipinaliwanag ng matanda na walang kinalaman ang tatlong kabinataan sa nangyari noong nakaraan. Hindi ba't napatay natin yung ibang mga holdapper at merong nakatakbo? Sa pagkakaalam ko at ayon sa nakita ng aking mga mata, 4 na lalaki yun pero 3 lang ang nandito. Umalis ka na rito, Corporal. Umalis ka na. At ako nang bahala rito. Tenyente, maraming salamat ho sa pagsalo nyo sa amin. Wala naman ho talaga kaming kinalaman dun eh. Ganun ba? Alam nyo, naniniwala kung kayo ngayon, malamang na isa na sa inyo ang patay. Tenyente, wala hong patay sa amin. 3 lang kaming magkakaibigan. Hindi ho namin kasalanan
kung 4 kami sa paningin nyo. Siya nga naman ho, tenyente. Mga inosenteng tao po kami. Huwag niyo ho kami ikukulong. Huwag kayong mag-alala mga bata. Mabait ang aking kaibigan. Tenyente, ayusin na lang natin to. Sige ho, senyor. At kayong 3, pasensya na kayo sa nagawang kalabisan ng tao ko. Huwag kayong mag-alala at didisiplinahin ko ang tao kong yun. Tenyente, salamat po. Akala ko ho talaga, ikukulong niyo kami. Hindi na ako makakatikim doon ng masasarap na pagkain. At ikaw naman, Jake. Ganyan na nga ang sitwasyon. Pagkain pa rin ang iniisip mo. Natatakot ho kasi ako, tatang. Absuelto ang 3. Napaniwala nila si Tenyente na hindi sila kasama sa naganap na holdapan. Wala naman talaga silang kinalaman. Pero yung pulis na nagtatangkang humuli sa kanila ay ayaw silang tantanan. Sa totoo lang, nagagawa pang magmasid ng pulis na yon sa labas ng bahay ng matanda, at kung meron mang lalabas na isa sa kanila, huhulihin ito ng pulis. Jake, huwag kayong lalabas Ikaw din, Ryan. Bakit? Yung pulis na gustong humuli sa atin. Napansin ko, araw-gabi nandyan sa labas. Baka nag-aabang yun ng lalabas sa atin. Uhulihin tayo noon. Bakit di natin sumbong kay Tatang? Hindi ko lang kasi matsambahan si Tatang na lumabas Ilang araw nang hindi lumalabas. Ano? Teka nga, oo nga no. Pinasok nila ang kwarto ng matanda. Kaya pala ilang araw nang hindi ito lumalabas dahil nabagok pala ang ulo niya sa tiles. Lagot, ilang araw na palang patay si Tatang. Lagot tayo. Anod. Ryan, baka makulong tayo. Tayo papagbintangan. Hindi mangyayari yon. Aalis tayo rito. Tiyak kasi na hindi maniniwala sa atin ang mga polis na wala tayong kinalaman kasi ilang araw nang hindi lumalabas si Tatang. Ano ba ito? Nagawang tumakas ng 3. Alam nila sa kanilang mga sarili na magtatago na naman sila sa kagubatan. Nang dahil dito, nagbitbit ng sako si Jake at naglagay ng pwedeng makakain. Heto namang si Ryan. Pinasok din yung pinakaloob kung saan merong maraming pera. Habang si Anod, pinasok din ng kwarto at kinuha yung mga baril na pwede nilang ipanglaban sa mga pulis. Makalipas ang 2 araw, wala man silang balita sa kabayanan. Alam nilang wanted na silang 3 at pinaghahanap na sila ng mga pulis. Anong gagawin natin ngayon, Jake? Akala ko ba uuwi tayong masaya? Akala ko ba magkakaroon tayo ng magandang buhay? Ano tong nangyayari sa atin? Kayo kasi. Dapat kasi nagpunta tayo sa pulis. Dapat sinabi natin napatay na si Tatang at wala tayong kinalaman doon. Yun naman talaga totoo Jake, mag-isip ka nga. Hindi maniniwala mga pulis sa atin. Lalong-lalo na yung pulis na nagmamasid sa labas. Ang tingin sa atin nun mga kriminal. Palagay mo, may maniniwala sa atin? Lalo na't patay na si Tatang? Hindi na ako makakakain ng masarap. Ikaw talaga puro kapag kain, dadago ka na kita Ang dami kong dalang pagkain. Pag naubos to, wala na. Basta ako, may dala akong pera. Paghati-hatian kayo natin to. Tapos lumayas na tayo rito. Magkanya-kanya na tayo. Diba? Anod, palagay mo? Palagay ko, tama ka, Ryan. Itong mga baril na to, iiwan ko na to rito. Magdadala lang ako ng isa. Kayo, baka gusto nyo kumuha. Hindi na, aanhin ko naman yan. Mahirap nang may hawak ng ganyan Baka yan pa ikamatay natin. O sige na, paghati-hatian na lang natin tong pera. Maghiwa-hiwalay na tayo. Saan ka pupunta niyan, Ryan? Uwi ako rin sa probinsya ng nanay.
Tapos, ite-text ko na lang sila. Sabihin ko, nandito ako. Sundan na lang nila ako ron. Ito daming pera na ito. Palagay ko, yung makakaparte ko dito, pwede nang panimula sa panibagong buhay, di ba? Ikaw naman, Jake. Saan ka naman pupunta? Kahit saan. Ayoko makulong. Walang pagkain dun. Puro ka pagkain. Yung makakaparte ko dyan, itatayo ko ng karinderya. Kakain ako ng marami araw-araw. Ikaw naman, Anod. Saan ka pupunta? Pupunta ako ng Ilocos. Tagarong kasi yung magulang ko. Hahanapin ko kung nasan siya ron. Wala na kasi noong tatay si Anod, nanay at stepfather na lang ang meron sa kanya. Meron man siyang ideya kung saan ba doon ang kanyang tatay, kaya't doon siya magtutungo. Sa kabilang banda, ang tenyenteng kaibigan ng namayapang matanda, araw-gabi wala itong tigil sa paglalatag ng checkpoint at sa pagtugis sa 3 binata. Wala kasing ibang pagbibintangan kung hindi silang 3. Ang style kasi ng kamatayan ng matanda ay parabang binangag sa ulo at lumabas din sa investigasyon na sila'y mga nagnakaw. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahuhuli ang 3 batang yon. Lahat ng pwede nating itanim na kaso sa kanila ay gagawin natin. Hindi ako titigil. Bago ako magretiro, ipakukulong ko sila. Tenyente, sabi ko naman ho sa inyo ang 3 yun, sangkot yun sa pagnanakaw sa grocery store. Sila yung 3 lalaking nakatakas. Hindi ko kasi mamukaan, pero hindi bale. Ngayon naniniwala na ako. Huwag tayong tumigil hanggat hindi natin naikukulong ang 3 yon. Dahil sa nakatakas na ang 3 magkakaibigan, wala na silang mahanap sa kanilang probinsya. Nang makauwi na noon si Jake sa kanilang probinsya, ginamit niya ang kaparte niyang pera. Nagtayo ito ng negosyo na kainan. Siya rin ang naging tagaluto at siya rin ang tagakuha ng mga bayad ng kumakain sa kanyang karinderya. Ganon pa man, mababa ang puso ni Jake sa mga batang nang lilimos sa daan. Ikinagagalit ngayon ng mga tauhan ni Jake kapag namimigay siya ng pagkain. Ano ba naman yan, Boss Jake? Niluluto namin. Pamimigay mo lang sa mga batang nang lilimos. Sir, baka malugi ka niyan. Hayaan mo na. Mahirap kasi yung walang kinakain eh. Okay lang yun. Malugi na kung malugi. Paano kaming makakasweldo? Basta, pasusweldohin ko kayo. Magtrabaho na lang kasi kayo. Dahil sa mababa nga ang puso ni Jake sa mga taong hindi nakakakain, halos araw-araw may libreng pagkain ang mga pulube na pumupunta sa kanyang karinderya. Dahilan kung bakit iniwan din si Jake ng mga tau-tauhan niya. Si Ryan naman ay nakapagtayo na rin ng sarili niyang negosyo at kapiling na niya ang kanyang mga magulang. Nung mga panahon na yon, yung tatay niya ay mas lalong lumalala ang karamdaman. Nang dahil dito, halos kalahati sa naparte niyang pera ang napunta sa pangpapagamot. Habang si Anod, pilit na hinahanap ang tatay niya sa norte, marami na siyang napagtanong-tanungan na kung sino-sino. Nariyan pa nga yung minsang niloko siya ng kanyang napagtanungan. Tinangka pala siyang hold upin ng mga ito. Kaya pala dito mo ko tinuturo. Dahil gusto nyo kong hold upin. Mga pare, hindi ako yung taong tipong dapat nyong hold upin. Pinagsasaksak ng mga lalaki noon si Jake. Mabuti na lang talaga at meron siyang tangan-tangan na galing kay alias Ninong dahil sa kunat ng balat niya ni hindi man lang bumaon sa katawan niya yung mga panaksak ng mga lalaki. Hanggang sa natakot na lang kay Jake ang mga ito
at itinuring siyang anak ng dyablo. Kala nyo magtatagumpay kayo? Hindi nyo ako kaya! Pagkatapos nun, lumipas pa ang ilang mga araw at natunton na noon ni Anod ang kanyang tunay na magulang. Isang lalaking mas malaki pa sa kanya ang katawan at mas mataas din, tapos walang buhok. Magandang araw ho. Dito ho ba yung bahay ni... Hindi niya maituloy ang kanyang sinasabi at nakatingin siya sa muka ng lalaki. Kung sisipatin kasing maigi, halos hindi nalalayo ang muka ni Anod sa lalaking kanyang pinagtatanungan. Anong kailangan mo? Ha? Teka. Bakit magkakawig tayo? Ha? Kapansin-pansin sa lalaking kausap ni Anod na naghahabol ng hangin. Ako ho si Anod. Anak ho ako ni Marta. Kayo ho ba si Manolo? Ang aking ama? Nang malaman ng tatay ni Anod na yung anak ang kaharap niya, bigla na lamang itong napaiyak at inakap-akap si Anod. Anak ko. Humagulhol sa harap ng tatay ni Anod ang bata. Maging ang tatay ay napaiyak din. Ayon sa tatay niyang si Manolo, bilang na raw ang buhay niya sa mundo, maswerte na rin dahil bago mawala ang tatay ni Anod ay nagkita pa sila. Ilang araw ang lumipas at natuluyan na ngang namatay ang tatay ni Anod, dahilan kung bakit dinamdam niya ito ng husto. Walang araw walang gabi na hindi niya inuubos ang kanyang pera sa pag-inom ng alak. Dumako naman tayo ngayon kay Jake. Nagkanda ubos-ubos na rin ng kanyang pera dahil sa kabaitan sa pagpapakain sa mga bata at iniwan na rin siya ng mga bago niyang kaibigan na nanamantala nung siya ay merong pera. Balik pa rin siya sa dating buhay, yung tipong siya naman yung halos walang makain. Eto namang si Ryan, dahil sa merong ding sakit ang kanyang magulang, dito rin naubos ang kanyang pera at yung naipundar niyang negosyo ay nalusaw lang ng parang bula. Si Tenyente naman, dahil sa busit na ito sa kahahanap sa tatlo, naisipan niyang lumapit sa kanyang kaibigan. Kahit na alam niya sa kanyang sarili na mataas ang kanyang ego, kailangan niyang lumapit doon para mahuli ang tatlo. Siya mismo ang nagpunta sa kanyang kaibigan na albularyo na si Canole. Nagtungo siya sa bundok kung saan dito pa noon naninirahan si Canole at inabutan niyang kasalukuyan nitong nagtatanim ng gulay. Magandang umaga, kaibigang Nole. Uy! Tenyente! Ikaw nga! Oh, teka, ba't may mga kasama ka? Anong meron? May mga dala pa kayong baril. Mga nakasibilyang kayo. Sakop ng army reservation tong lugar na to. Baka mapagkamalang kayong mga rebelde. Huwag kang mag-alala. Merong coordination ng pagpunta namin dito. Kaya't walang magaganap na misencounter. Ganun ba? Siya nga pala. Ano natin? Anong ginagawa niyo rito? Kaibigang Nole, alam mong mataas ang ego ko. Mataas ang lipad ko at ayokong natatapakan ng aking ego. Pero sa pagkakataon na ito, kailangan kita. Inis na ako sa tatlong lalaking salarin na pumatay sa aking kaibigang matanda. Kailangan kita, kaibigan Nole. Alam kong kaya mong ituro kung nasaan ba ang tatlong batang yon. Pinuntahan namin ang lahat ng pwede nilang puntahan, kaya lang hindi namin sila mahuli. Kaya heto ko ngayon sa harapan mo
lumalapit at buong pusong nagpapakumbaba. Tulungan mo ko, kaibigan. Ganun ba? O sige, kailan ba? Kahit ngayon, sumama ka sa amin. Alam kong makikita mo ang pinangyarihan. O sige. Yun ding araw na yon, sumama si Canole sa tenyente at nagpunta sila sa bahay ng yumaong matanda. Dito ay nalaman lahat ni Canole ang pinaplano nila. Kaya lang hindi makapaniwala ang tenyente na walang kinalaman ang 3 binata sa pagkamatay ng kawawang matanda. Dahilan kung bakit nagtatalo pa sila noon ni Canole. Kung wala silang kinalaman, bakit sila nagtago? Bakit hindi nila ni-report? Napatay na ang matandang iyon. Ganto kasi yan, tenyente. Inabutan na lang nila na yung matanda ay nakahandusay. Kung mga natatakot yung 3 bata, mas pinili nilang tumakas. Ngayon wala silang sapat na pera na gamit. Yung lalaking mataba, yung Jake, kumuha ng maraming pagkain dito, yung mga imbak. Kasi takot magutom ang batang yun. Yung Ryan naman, siya ang sumira sa Bolt. Yung pera na yun, pinaghati-hatian nila. Tapos, yung Anod, pumunta sa bandang norte. Tenyente, yun ang totoo. Maniwala ka sa akin. Lalapit-lapit ka sa akin tapos ayaw mong maniwala pala sa kakayanan ko. Hindi kasi ako makapaniwala. Kung yun lang pala ang nangyari, bakit hindi sila nagpakita? Dahil nga natatakot silang mapagbintangan. Tenyente, pulis ka, di ba? Dapat nag-imbestiga kayo ng maayos. Malalaman nyo naman kung pinalo ba o nabagok yung ulo ng matanda. Nasanhay ng kanyang kamatayan. Ganito na lang. Meron pa rin silang kasong pagnanakaw. Hanapin natin sila kung saan sila nagpunta. Kailangan pa rin nilang managot sa batas. Yung inuwian ng 2 binata, si Jake at si Ryan. Meron akong mga kapanalig doon, mga albularyo. At meron din akong mga kakilala doon na mga taong pinipilit ko magbago. Kaya ko silang utusan para hulihin ang 2 yon. Tapos yung nandito naman sa norte, ikaw na ang dapat na pumunta ron. Pero tenyente, ipangako mo sa akin na ang batang nandito sa norte ay hindi maano. Dahil nararamdaman ko, meron siyang dinadalang mabigat na karamdaman. At ano naman yon? Yan ang di ko kayang sagutin. Basta ang nakita ko lang, yung mga nangyari dito. Yun lang. Pero yung nangyayari sa kanila ngayon, hindi ko na alam. Sige, at akong bahala ron. Nakipag-coordinate si tenyente sa lahat ng mga kabaro sa norte. Sa hindi inasang pagkakataon, natumbok nila ang mismong bahay ni Manolo. Si Manolo ay wanted din at takas sa batas, kaya't nahuli nila ang anak nito na si Anod. Akala mo siguro makapagtatago ka sa batas. Kahit saan ka magpunta, matutuntong ka namin. Arestado ka. Sumama ka sa amin. Binasahan ng Miranda rights ang binatang si Anod, pero hindi siya pumapalag. Umiiyak pa nga noon si Anod sa harapan ng mga pulis. Sa lahat ng hinuli namin na merong gantong kaso sa'yo, ikaw yung taong hindi man lang kumikibo at umiiyak pa. Ano bang problema mo, ha? Sir, wala na akong patutunguhan ng buhay ko. Sige, kulong nyo na ako. Dapat nga huwag nyo na akong dalhin sa presinto Gawin nyo na lang yung ginagawa nyo noon. Di ba? Tataniman nyo ng baril. Nang ganito, palalabasin na ng laban. Sir, ganun na lang gawin nyo sa akin. Wala nang patutunguhan ng buhay ko. Bakit? Alam mo bang ang mga taong masama ay nagbabago din, kaya nga binibigyan namin ng pagkakataon at hindi namin ginagawa yon sa mga taong hindi karapat-dapat. Pero sir, wala na akong tatay. Ang nanay ko naman meron ng ibang asawa. Sir, sige na ho. Gawin nyo na. Hindi. Nangako ko kay Canole na hindi kita sasaktan. Tama na iyakan.
Sige. Ibiniyahe noon si Anod pabalik sa lugar kung saan ba sila nakagawa ng kasalanan. Habang si Jake naman ay kasalukuyang tinutugis ng mga kapanalig ni Canole pati na rin ng mga aswang doon na pilit niyang pinagbabago. Oh, ano nangyari? Hindi namin inabutan. May sapusa yata yung taong yon. Tsaka isa pa, meron siyang gamit na kabala. Ano? Kabal? Oo! Alam mo bang, napakabilis niyang tumakbo. Hindi namin siya makita sa dilema. Ewan ko ba kung anong bertod ang tangan ng batang yon. Dahil sa meron ngang kanya-kanyang gamit ang mga bata, kahit nasabihing sinunod ni Tenyente ang sinasabi ni Anod, tiyak na hindi yon basta mangyayari dahil nga sa tangan-tangan noon ni Anod na ibinigay sa kanila ni alias Ninong. Si Ryan naman, tinutugis din ng mga aswang dahil sila'y napag-utusan ni Canole. Katulad ni Jake, hindi rin basta mahuli-huli ang bata. Hindi naman sila pupwedeng dumampot ng kapamilya ni Ryan dahil wala naman sila sa kontrata. Nakakainis na. Canole, kung gusto mo, patayin ko na yung matabang bata na yon tapos yung payat. Pagod na akong kahahabol sa kanila. Hindi ganong kaibigan. Hindi tayo mamamatay tao, di ba? Ikaw, kung ginusto kitang pinatay noon, Ginawa ko na sana. Kaya lang hindi eh. Di ba? Naiinis na kasi ako. Inis na akong kahabol sa kanila. konting timpe kaibigan. Kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Nang dahil sa nagsasawa na ang aswang na tumutugis sa dalawa, sumuko na ito at ibinalik na kay Canole ang karapatan. Maging si Canole ay hindi mahuli yung dalawa ni hindi nga niya malaman kung anong klaseng bertod ba ang tangan ng dalawang yon. Hanggang sa pumunta si Canole sa police station at dito niya nakausap si Anod. Anod, mag-usap tayo. Aminin mo sa akin, ano ang gamit nyo? Bakit ang dulas nyo? Ang hirap nyong hulihin. Bakit sino ho ba kayo? Ha? At anong karapatan nyong magtanong sa akin ng ganyan? Isa akong albularyo, Anod. Meron kayong mga tangan. Saan ang galing yun? O sige, sasabihin ko. Dahil gusto kong mapanagot na rin yung dalawang kasama ko. Pero, Mamang Albularyo, kaya mo ba kaming tulungan? Wala namang kaming kasalanan eh. Hindi kami ang pumatay sa matandang yun. Ang kasalanan namin, yung pagnanakaw, yun lang. Huwag ka mag-alala, kaya kausapin ko si Tenyente para mabigyan kayo ng abogado. Dito ay inamin na ni Anod yung kanilang mga gamit ay galing kay alias Ninong. Pinuntahan ni Canole ang bahay ni alias Ninong at inabutan niya itong kasalukuyang nagbubuhat ng kahoy papunta sa kanyang bahay dahil ayan na ang napakalakas na ulan. Tao po. Sino ka? Nararamdaman ko kakaiba ka. Kayo ho ba si alias Ninong? Ako nga. Bakit? Alias Ninong, tatapatin ko na ho kayo. Yung tatlong binatang pinagkalooban nyo ng gamit ay nakagawa ng masama. Ngayon ang problema, yung dalawa doon ay sobrang dulas. Maaari ho bang makasama namin kayo sa pagtugis doon sa dalawa? Sino yung dalawang yon? Si Jake tapos si Ryan. Si Anod na huli na. Ganun ba? Ay nako, ang tatlong batang yon. Kabilin-bilinan ko sa kanila na wag silang gagawa ng masama. Dahil nga, naawa ko sa kanila. Dahil dito sa aming baryo ay sakit sila ng ulo. Diyos ko naman, hindi ko alam na gagamitin pala nila yon sa masama. Ang totoo niyan, hindi naman talagang masamang masama. Hindi naman sila nakapatay ng tao. Kaya lang, kailangan pa rin nilang managot sa batas dahil nagnakaw sila. Pera, baril, tsaka pagkain.
Yung pagkain wala yun eh. Pwedeng palampasin yun kasi ang tao talaga kumakain. Pwede niyo ho ba akong samahan para mapasuko natin yung dalawa? Mahirap na po eh. Pag natsambahan sila ng mga aswang na nagbabagong buhay na humahabol sa kanila, eh baka mamatay pa yung dalawang yun. O kaya naman ng mga pulis na tumutugis sa kanila. Eh siguro naman pag tinadtad sila ng bala eh tatalaban na rin sila. Dahil yung mga gamit nilang bertud ay hindi katulad ng gamit ko. Alias Ninong, huwag na tayong magsayang pa ng oras. Sumama na kayo. Sandali lang. Eh bakit may kasama kang mga aswang? Huwag mo silang pansinin. Okay lang sila. Hindi sila mga di ba? Wala kaming pakialam. Basta ako pagod na ako sa kahabol sa dalawang yon. Tanda, anong klaseng bertud ang binigay mo sa kanila? Hindi na importante yun, aswang. Ha! Inis na ako. Imbis na natutulog na lang ako, eh napasama pa ako rito. Nagrireklamo ka ba? Hindi po. Hindi po. Kala ko nagrireklamo ka eh. Hindi nga po. Ito kasing matanda na to eh. Napansin pa ako. Eh, sandali lang. O sige, gagiyak lang ako at sasama ko sa inyo. Sige ho. Sumama naman si alias Ninong sa pagtugis sa dalawa. Pero bago yon, dumaan sila sa presinto at nakita niyang naroroon si Anod. Ninong? Ninong, kayo nga. Paano niyo ho nalaman na nandito ako? Anod, di ba meron tayong usapan na yung mga ipinamana ko sa inyo ay hindi nyo gagamitin sa kasamaan? Ano ito? Anod, sumagot ka! Ninong, wala naman ho kaming kasalanan. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng amo namin. Ang kasalanan lang namin, nagnakaw kami. Dahil sa takot na magugutom kami. Yun lang po. Maniwala ho kayo sa akin, Ninong. Hindi ho namin ginamit yung mga pinamana nyo sa amin para gumawa ng masama. Ninong, kilala nyo kami. Oo, magnanakaw kami sa liblib na baryo natin. Pero ang pumatay, hindi namin yun magagawa, Ninong. Maniwala ho kayo. Kanole, ako'y naniniwala ako sa batang to. Ako rin ho, dahil nabasa ko na ang isip ng binata. Huwag ka mag-alala, Anod. Makakalabas kayo. Eh, yung kaso nyo ganun lang eh. Kayang-kaya natin to. Naniniwala akong hindi kayo mga masasamang tao. Ano nang balita? Wala pa bang balita ron sa dalawang yon? Mukhang mahina yata yung mga kaibigan mo. Tenyente, eto na nga eh. Kasama ko na si Tatang. Isasama ko si Tatang sa pagtugis sa dalawa. Umasa ka na hindi tatagal ng 3 araw ang paghahanap namin. Basta tenyente yung usapan natin ha. Tutulungan natin ang mga batang makalabas. Dahil hindi naman mabigat yung kasalanan nila, di ba? Oo na, sige na. Hanapin niyo ang dalawang yon. Sa paghahanap nila kay Ryan at kay Jake, kung saan-saan sila napadpad. Wala silang kasamang pulis. Ang kasama lang ni Kanole si alias Ninong, tapos ang dalawang gabunan. Naaamoy ko. Dumaan dito ang dalawang yon. Talaga? Oo. Hindi mo ba nakikita? Parang siya nga pala. Sa pagtugis natin sa dalawang yon, naniniwala ako na meron pa tayong ibang makakasalamuha. Maging alerto kayo ha. Sige. Kung saan-saan sila napadpad, napasok sila sa kapatagan, napasok sila sa kabundukan at sa kagubatan tapos sa malawak na lawa. Ganun pa man, hindi pa rin nila makita yung dalawa. Hanggang sa isang gabi, ang kasama nilang matanda na si alias Ninong ay napanaginipan yung dalawa. Naiyak na lang ang matanda nang siya ay magising. Bakit ho? May problema ho ba? Ang dalawang batang yon, kaya hindi natin sila mahanap dahil bihag-bihag sila ng mga kalahi nito. Ano? Kalahin namin, bakit? Oo, bihag-bihag sila. Saan kaya natin sila matatagpuan? Teka nga, tanda. Parang sinasabi mong kami may kasalanan.
Sandali, huwag kayo mag-away. Ano bang ibig mong sabihin? Ang dalawang binatang yon ay nabihag nga ng kalahi nito at ayon sa nakita ko sa panaginip, ang lugar na yon ay napapalibutan ng dilim kahit na araw na araw. Kahit araw na araw? Teka, Hindi kaya't nasa ilalim sila ng malalim na bangin? Oo nga. Tama. San ba may bangin dito? Nako, medyo malayo. Dahil sa meron silang kasamang gabunan, ito ang nauna. Hinanap nito yung pinakamalapit na bangin sa kanila. Medyo may kalayuan, halos nasa 50 kilometro. At nang bumalik ang gabunan, heto na at meron siyang magandang balita. Magaling tong matandang to. Magaling. Kanole, nandun nga yung dalawang bata. Kaya lang, yung mga kalahi ko ron, mga masusungit sila. Pinalayas nila ako. Huwag daw akong paparte sa pagkain nila. Pagkain? Bakit? Kakainin ba yung dalawang bata? Oo! Alam mo ba, yung ibinigay mo tanda, baliwala sa mga kalahi ko. paanong baliwala? Baliwala yun. Kayang-kaya nilang durugin yun. Kung ganon, Kanole, kumilos na tayo. Hanapin natin ang dalawang bata. Nakita ko na nga, di ba? Matandang to, umuwi ka na kaya? Wala ka namang silbi eh. Baka mamaya magpabitbit ka pa sa amin. Shh! Tama na yung gabunan. Hindi ganun. Biro lang. Gabi na nang marating nila ang lugar kung saan ba bihag-bihag ng mga gabunan ang dalawang bata. Una ay nilibang ng kasamang gabunan ni Kanole ang mga kapwa nito habang palihim silang kumikilos papasok sa loob mismo ng kanilang pinagtataguan. Hindi naman ako manghihingi. Ano ka ba? Nandito lang ako para magmasid. Ang kalagayan naman noon ng dalawang bata, halos hindi na sila makakilala dahil hindi na sila kumakain. Ay, Jake! Ryan! Ninong! Ako ito! Tara, alis tayo rito. Si Ryan naman noon ay binitbit ni Kanole at maayos silang nakaalis sa kuta ng mga gabunan. Nagtagumpay sila sa kanilang plano dahil napakagaling ng strategy ng kasama nilang gabunan. Nagawa niyang lituhin ang lahat ng mga naroroon. Ngayon ang problema, yung hirap sa pag-akyat. Mabuti na lang, matyaga ang gabunan na itinataas ang dalawang binata. Mabuti naman at nakuha niyo ang dalawang yan. Tenyente, eto na sila. Yung usapan natin ha. Oo sige, akong bahala. Dahil sa ganun lang naman ang kasalanan ng dalawang bata at napatunayan naman, naabsuelto yung dalawa at nakawala sa tinatawag nilang sumpa na gawa-gawang kaso laban sa kanila. Labis-labis ang pagpapasalamat ng tatlong binata nang dahil dito ayaw na nilang umalis sa pangangalaga ni alias Ninong at gusto nilang dito na lang sila manirahan. Ano? Hoy, mga bata, nahihibang yata kayo. Meron pa kayong mga magulang. Bakit hindi kayo ron umuwi? Baka akala nyo'y nakalimutan ko kasalanan nyo. Ninong, hindi naman ho namin ginusto yun. Kinailangan lang namin yun para sa pagtakas namin. Pero wala kaming ginoong masama. Hindi namin pinatay ang matandang yun. Bakit naman namin magagawa yun napakabait niya sa amin? Di ba Jake? Ryan? Oo naman Ninong. Totoo yun. Bakit sinabi ko ba? Kaya nga na-dismiss yung kaso sa inyo kasi hindi nyo pinatay. Pasalamat kayo dahil yung tenyente roon ay kaibigan nung albularyo. Kung hindi, di magpahanggang sa ngayon. Takas pa rin kayo sa batas. Puganti pa rin kayo ngayon. Diyos ko, ang hirap sana ng kalagayan nyo at pag nagkataon, nakasalubong nyo mga pulis. Tiyak na mamamatay kayo kahit na suot-suot nyo pa yung mga pamana ko sa inyo. Magpasalamat kayo sa tao. Wag na, okay lang yun. Importante sa akin wala silang mabigat na kasalanan. Yung pagnanakaw, pwede pang pag-usapan yun Tsaka,
Isa pa, yung pamilya ng matanda aminado naman na walang kinalaman yung tatlong to, di ba? Sa bagay. Paano? Bahala na kayo. Mabuhay kayo ng matiwasay. Ayokong makakasama ko kayo! Magandang hapon po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang ating kuwento. Walang namatay sa tatlo dahil wala naman silang kasalanan.